Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Isang napakalaking balita ang yumanig sa Indo-Pacific region. Sa kauna-unahang pagkakataon, hayagang inanunsyo ng Japan na pinapabilis na nito ang usapan para sa paglilipat ng mga Abukuma-class destroyers sa Philippine Navy. At ayon sa mga ulat, hindi lang isa, hindi dalawa, kundi hanggang 6 na warships ang maaaring mapunta sa Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito para sa modernisasyon ng Philippine Navy? At bakit maraming defense analysts ang naniniwalang isa itong mensaheng direktang nakatutok sa lumalalang tensyon sa rehiyon? Alamin natin ang buong detalye. Breaking news. Sa isang napakahalagang development na maaaring magbago sa balanse ng maritime security sa Southeast Asia, inanunsyo mismo ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang planong mas palalimin pa ang defense cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ang makasaysayang pahayag ay ginawa sa isang joint press conference sa Akasaka Palace, kung saan muling pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang commitment sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ayon kay Takaichi, ang Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang like-minded countries ng Japan sa rehiyon. Dahil dito, nagkasundo ang dalawang bansa na iangat pa ang kanilang relasyon tungo sa isang mas matatag na strategic partnership. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin sa buong defense community ay ang pahayag na pinapabilis na ang pag-uusap para sa posibleng paglilipat ng mga Abukuma-class destroyer escort sa Philippine Navy. Hanggang 6 na destroyers? Ayon sa mga lumalabas na ulat, posibleng umabot sa 6 na Abukuma-class destroyer escorts ang mailipat sa Pilipinas. Kung maisa sa katuparan ito, ito na ang isa sa pinakamalaking naval capability transfers na natanggap ng Pilipinas mula sa isang strategic ally. Para sa maraming defense analysts, hindi simpleng donasyon lamang ang usaping ito. Isa itong malinaw na indikasyon na seryoso ang Japan sa pagpapalakas ng maritime defense capabilities ng Pilipinas sa harap ng lumalalang security challenges sa rehiyon. Ano ba ang Abukuma-class destroyer? Ang Abukuma-class ay binuo para sa Japan Maritime Self-Defense Force noong huling bahagi ng dekada 1980 hanggang unang bahagi ng dekada 1990. Bagamat hindi na ito bagong barko, nananatili itong isang highly capable multi-role combat vessel. May bigat itong humigit kumulang 2,000 tonelada at haba na nasa 100 at 9 na metro. Dinisenyo ito upang magsagawa ng anti-submarine warfare, anti-surface warfare, maritime patrol operations, escort missions, coastal defense operations. Sa madaling salita, ito ay isang barkong ginawa upang harapin ang iba't ibang banta sa karagatan. Malaking tulong ito para sa Philippine Navy. Sa kasalukuyan, patuloy ang modernisasyon ng Philippine Navy sa pamamagitan ng mga bagong frigates, missile corvettes, at offshore patrol vessels. Ngunit isa sa pinakamahalagang kakulangan ng bansa ay ang mas malawak na anti-submarine warfare capability. At dito maaaring maging game changer ang Abukuma-class. Ang pagkakaroon ng mga barkong may dedikadong anti-submarine systems ay magbibigay sa Pilipinas ng mas malaking kakayahang bantayan ang malawak nitong maritime territory. Lalo na sa panahon ngayon kung saan mas nagiging komplikado ang sitwasyon sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng Indo-Pacific. May training na ang mga Pilipinong mandirigma? Mas naging kapani-paniwala pa ang posibilidad ng transfer matapos lumabas ang impormasyon na may mga personnel ng Philippine Navy na sumasailalim na sa pagsasanay sa Japan. Ayon sa mga ulat mula sa Japanese defense circles, ilang Pilipinong marinero ang kasalukuyang nagsasanay sa mga Japanese military institutions. Kasabay nito, ang destroyer escort na JS Chikuma DE-233 ay nakita rin sa Yokosuka Naval Base. Dahil dito, maraming defense observers ang naniniwalang ginagamit na ang barkong ito bilang training platform para sa mga Pilipinong tauhan. Kung totoo ito, nangangahulugan na hindi lamang papel ang usapan. Aktwal nang inihahanda ang mga tauhan ng Philippine Navy para sa posibleng pag-operate ng mga Japanese warships sa hinaharap. Ito ang malaking mensahe sa rehiyon. Para sa maraming analysts, ang development na ito ay hindi lamang tungkol sa mga barko. Ito ay simbolo ng lumalalim na strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sa nakalipas na ilang taon, kapansin-pansing lumalakas ang military cooperation ng dalawang bansa sa pamamagitan ng joint exercises, maritime patrols, at defense agreements. At ngayon,
Ang posibilidad ng pagdating ng hanggang 6 na Abukuma-class destroyers ay maaaring maging susunod na malaking hakbang sa modernisasyon ng Philippine Navy. Conclusion: habang hinihintay pa ang pinal na kasunduan, isang bagay ang malinaw. Patuloy na lumalakas ang defense partnership ng Japan at Pilipinas. At kung matutuloy ang pagdating ng mga Abukuma-class destroyers, maaari itong magsimula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng Philippine Navy. Isang kabanata kung saan mas magiging handa ang bansa na protektahan ang kanyang karagatan at pambansang interes. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Makakatulong ba ng malaki ang mga Abukuma-class destroyers sa depensa ng Pilipinas? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense Modernization. Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell